So, ano tong piggy bank ratio? So, yung piggy bank ratio, ito naman yung yung naiipon mo bang pera ay kayang tumustos o kayang ponduhan ng iyong cost of living o yung pamumuhay mo. So, ibig sabihin, yung ipon mo ba, masusustain yung pamumuhay na meron ka. Okay? Kasi, napag-aralan ko dun sa RISE, yung sa, ano ba? Ano ba yung RISE? Rich and Independent Sustainable Entrepreneurship ng Maybank Foundation for PWDs. Ito yung tinatawag nilang buffer. So, an example nila is yung buffer is halimbawang wala kang trabaho o nag-resign ka, yun bang may pera ka pa na pangtustos sa sarili mo habang naghahanap ka ng trabaho, yun yung buffer. Pero itong piggy bank ratio is parang pumapasok sa buffer. Ibig sabihin, kung may naipon ka, yun ba ay kayang tumustos dun sa iyong pamumuhay. Kaya nga piggy bank, ano yung piggy bank? Yung alkansya. So, ang formula nun is monthly savings over monthly expenses. So, yun lang yun. Wala tayong makitang good number ng piggy bank ratio. Pero basta importante, alam na natin yung piggy bank ratio na yan. Isa yan sa personal financial indicator na dapat nating malaman. Lalo na kung tayo ay may ipon. Okay? Okay na may ipon tayo, pero dapat malaman din natin kung yung ipon natin ay kayang tumusto sa ating regular na pamumuhay. Kasi hindi natin inaasahan yung ipon natin biglang nagagalaw at biglang nasasaid o nasasagad dahil sa mga biglaang gastos pa, biglaang nagkasakit, biglaang pang-ospital, biglaang pang-ganito. So, ganun. Having known this piggy bank ratio, pag nag-ipon ka, kumbaga gagawa ka ng paraan madagdagan yung ipon mo. Kung kailangan mo pang mag-sideline o side hustle, gawin mo. Kumbaga, knowing this piggy bank ratio, dapat ang ibig sabihin lang doon, yung source of income mo, dapat more than one. Knowing this. Ibig sabihin, kailangan madagdagan yung monthly savings mo kasi yung monthly expenses mo, hindi mo na unexpected yung pagtaas o yung pagdami. Lalo na pag nagkaroon tayo ng health problems. So, yun yung mas mabuting nalalaman natin. So, yun lang po.